Okay, so good morning po sa inyong lahat. Eto na nga, nanawa na yata si Magalong. Kasi, in the past few days, parang ang dating nga, di ba? Pati sa mga pananalita ni Attorney Claire Castro. Parang ang dating kalaban si Magalong. Tsaka pati ko, medyo parang, teka muna, bakit parang iba na yung tono ngayon na maglabas ka ng ebidensya. Mga kababayan, hindi ho bilang mayor, siya, mayor, hindi po niya pwedeng i-divulge yan in public. Bakit? Libelous po yun. Pwede ho siyang habulin ng mga yun. Di ba? Sinira mo reputasyon ko, ganyan, ganyan, ganyan. O, kahit nasabihin po pa natin na sa Korte Suprema, sinabi na dyan dati na huwag kayo, mga public officials, huwag kayong maging balat sibuyas. Pero alam niyo naman, pag nagsampa ng kaso, hindi naman po on the spot yan dismiss agad eh. It takes time pa. 'Di ba? Lalo na pagka naimpluwensyahan yung piskal, patay na, tenga yung kaso nyo. Oh. Kung hindi pa magaling yung abogadong makuha mo, yari ka na. 'Di ba? So hindi ho niya po pwedeng basta-bastang i-divulge ng ganon. Oh. Lumalabas na kaaway nila ako rito. Hindi niyo po ako kaaway. In fact nga ho, pinapraise nga ho namin si Presidente. Huwag niyo kami tratuhin kaaway. Tama. Kaibigan niyo po kami rito sa laban ni Presidente. Laban dito sa corruption. So, huwag niyo po kami akusahan. Alam niyo yung problema kasi, maraming mga supporters ng PBBM admin na ang tingin sa administrasyon, perpekto. Diba? Parang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kaya umabuso, same faces din. Yung mga gumalang, rumispeto kay Duterte nung panahon na yon na mga Marcos loyalist, ganun din ang ginawa nila na hindi, mabuti yan, tama yung ginagawa nila. Oh, mali yung may pumuna. Di ba? Pati yung mga human rights advocates noon, kriminal ang trato. Oh, tapos ngayon, may mga nagsasabi na may korupsyong nangyayari sa Marcos administration. Hindi ba yung first 3 years ni PBBM? Pag magsabi ka ng gano'n, naku po, bash. Coming from the Marcos supporters. Baliktad, dapat po tayo nagiging bantay gobyerno. 'Di ba? Tayo nagboto, tayo nakipaglaban para sa kanya. Ang haba ng panahon ng pinaglaban nyo eh. So dapat, kasama sa laban na yan, ang bantay korupsyon. Sapagkat, yung mga nakapaligid sa Pangulo, yun ang gagawa ng kabulastugan eh. Kay PBBM, malabo gawin yan. Bakit kanyo? Alam niya, pagbaba niya sa pwesto. Hindi pa nga siya nakakababa sa pwesto, hinahanapan na siya ng butas. Paano pag may ginawa siya, di butas na malala yun. Wheelchair yan, pagbaba niya, parang Gloria Arroyo. 'Di ba? Yan ang inaayawan niya na mangyari. Oh, kaya nga nagkaletse-letse lalo yung impeachment natin dahil talagang iniiwasan niya na, 'di ba? Ngayon, eto mabuti po yung ating Pangulo ngayon nagsalita na sa korupsyon at ito nga yung kanyang nilalabanan. Ang hirap nga naman ang paggawa ng proyekto, hindi naman nakikita at nararamdaman. Sa bagay, paanong mararamdaman ng taong bayan kung yung proyekto paulit-ulit ang pondo sa dati ng proyekto na hindi tinatapos, paisahan ng budget, 'di ba? Tetenggahin para merong phase 1, phase 2, phase 3. Kapag hindi pa napupuna hanggang phase 100, 'di ba? Hanggang pako na lang yung ibinabaon, pondo na naman. Ngayon, yan ang laban ng Pangulo natin. Tuloy ang mga proyekto ng gobyerno pero kabahan kayo kasi may nakatutok na mismo ang Pangulo nakabantay sa korupsyon. 'Di ba? Kaya itong Kinamagalong, sabi ko palagi, please do not kill the messenger. Instead, listen to the message. 'Di ba? Hindi po dapat ituring na kalaban si Magalong na paglabasin ng ebidensya. Bakit? Dahil ba yung inyong idol na politiko mukhang tinatamaan katulad yung dyan sa Pampanga, yung si Dong Gonzales. Yung flood control niya na nakarang taon dagiba. Nung kinontent ko yun, nako, Marcos loyalist, galit sa akin. Hindi daw korap ang mga kaalyado ni PBBM at ni Speaker Martin. Eto ngayon, paano nyo paliliwanag yan? Paano nyo di ba, babawiin yung inyong pagkakamali?
'Di ba? Baliktad, suportahan natin yung pabor regardless of the color, 'di ba? Basta't ito'y kapareho ng laban ng ating pangulo, pareho po 'yan para sa ating bayan 'yan. Anti-corruption, malaking tulong 'yan na mabantayan ng mga 'yan at na-prosecute. Alam niyo ba ang sinabi ng Pangulong Marcos nung SONA? Mahiya naman kayo, 'di ba? Siya po ang mapapahiya kapag hindi po napanagot yung mga yan. Kapag hindi po na-reveal yung 67 na contractors at yung kanilang mga liabilities, si PBBM po ang babalikan yan. Oh. Kasi hanggang ingay lang pala, wala naman palang maikaso, walang pangil. 'Di ba? Weak leader na naman ang ikakantyaw sa kanila. Kaya para po tumapang yan, lumakas yan, kaya nga ini-encourage ni PBBM, Diyos ko, gamitin nyo yung sumbong mo sa pangulo.ph. Diba? Tignan mo sa lugar mo yung proyektong nakalista dyan. Oh, hanapin mo sa barangay nyo. Sabihin mo sa pangulo, kunan mo ng picture. Sabihin mo sa kanya, excellent po, Mr. President. Hindi namin makita, puro hangin. Oh, Mr. President, gumagana. Effective yung ginawa nila. Di ba? Yun ang gusto ng Pangulo eh. Para pagka nakita niyang focus-focus, mapapanagot. Di ba? Hindi yung pagtatakpan niyo po. Okay, dahil ka-aliado ng Pangulo. Sinabi na nga niya eh, kahit na lumitaw dyan ang pangalan ng malapit pa sa akin. Oh, wala tayong magagawa. Di ba? Ganun. Ito po ay ginagawa po namin dahil gusto po namin makatulong sa administrasyon po ni PBBM. Siguro pinakamaganda, papadala na lang namin doon sa opisina na lang niya yung mga hawak naming dokumento. I-consolidate na lang namin kung ganun pala. Pero sana mayroon investigating body na para hindi na namin nagagambala si Presidente. Ang daming trabaho ng ating Presidente. Ang importante. Di ba? Tama yun. Dapat po merong independent investigating body. Hindi po credible ang mga kongresista. Hindi po credible ang mga senator gawin yan. Bakit? Magtatakipan lang ang mga yan eh. Diba? Magtatakipan lang yan. Oh, kahit na sabihin natin may pinangalanan, tutumbukin lang naman nila. Ang tinutumbok nila, DPWH official at saka yung kontraktor. Hindi po ganoon. Ang gustong mangyari ng Pangulo ni PBBM kahapon ay tumbukin natin yung proyekto, saan ang galing ang programa ng pondo nito, 'di ba? Para malaman natin sino-sino ang nasa likod nito. Doon malalaman ngayon ang kontraktor, 'di ba? Malalaman ngayon sino ang politiko diyan na nag-spearhead ng proyekto na yan. Yun ang gustong mangyari ng Pangulo. Hindi po ang papanagutin lamang ay ang kontraktor. And again, I'm telling you, ako'y naniniwala na walang kontraktor na kurap. Nagiging kurap ang kontraktor dahil po sa kurap na kausap nila. Nanalo sila sa bidding. Diba? Lalapitan ng politiko. Kikikilan or else hindi aaprubahan yung mga permit. Wala na nangyari sa proyekto. 'Di ba? Nanalo ka nga, di ka naman makapagtrabaho. Wala rin. 'Di ba? Ganoon. Importante rito ay mayroong investigating body. Tama. Kasi kung mga membro ng Kongreso, hindi naman sila hindi naman sila investigador. Tama. Iba kasi yung investigador dahil mayroong skill yan, may talent yan. Tama, nakita niyo si Congressman Acop, 'di ba? Kung paano ito bumato ng mga tanong. Kumpara mo naman doon sa kila Abante na hindi investigador. Kumpara mo naman doon sa ibang kongresista na hindi investigador. Putik yan, cite in contempt ka kaagad. 'Di ba? Yung ganun. Kaya kailangan ibigay yung trabaho ng pag-iimbestiga doon sa walang kinalaman, hindi politiko. 'Di ba? Walang koneksyon sa mga politiko at kontraktor. Talagang independent fact-finding commission dapat ang itayo ng Pangulo dyan. Sa palagay ko naman gagawin ng Pangulo yan sooner. Kaya pinagsusumiti na, pinaglalabas na to ng ebidensya. At gano'n naman din po, ito pong si Senator Ping Lacson.
Ang plano po ni Senator Ping Lacson, eto, sabi niya diyan ready to rumble. I have reserved a session day next week to deliver my first privilege speech to answer the call of the president to help unearth substandard and ghost flood control projects that waste people's lives, properties, and their tax monies to satisfy the greed of some. Patay kayo ngayon. Diba? So, ibig sabihin nito, sa privilege speech, kasi bakit po sa privilege speech niya yan, ilalabas yung mga pangalan ng mga 67 o higit pa na mga kong tractors. Ang Senado po ay hindi po sila katulad ng Pangulo na may absolute immunity. Ang kanila pong immunity from lawsuit, yun lamang mga committee hearings nila, yung mga sinabi nila, ginawa nila doon, at saka ito pong privilege speech. Yan po ang covered ng immunity nila from suit. At kailangan pa while the Congress is in session. So very limited yung kanilang immunity. Okay? Kaya ganun, dyan niya po yan idadaan. Si Magalong, mayor yun, walang immunity yun. Kahit na i-invite si Magalong doon sa committee hearing, yun lamang pong mga senador o kongresistang nag-imbita sa kanya, yun lamang ang may immunity. Pero siya, hindi po siya mapoprotektahan. No, kaya nga po si dating Senator Trillanes, 'di ba? Kinasuhan ng mga Duterte dahil doon sa kanyang under oath na mga pinagsasabi nung nakaraan sa Quadcom. No. At yun, napadalo siya ng hearing sa Davao. Ganon, dahil libelous daw. Yung mga sinabi niya ron, yung mga accusation niya sa kanila. No. Okay? So sana maintindihan natin kung bakit magkaiba ng pamamaraan. Para sa akin kasi mas maganda yung gagawin ni Ping Lacson. Bakit? Kung pwede kang i-public yung mga yan para magkaalaman eh. But for Magalong as a mayor na walang immunity, kinakailangan talaga niyang ibang di ba?